Celine POV. Pabalik-balik ako sa kwarto habang hinintay ang kapatid nang makarinig ako ng yabag. Kuya, are you ready? Nakangiting tanong nito. Nakagat ko ang ibabang labi. Kinakabahan ako. Paano ko ba ipapaliwanag? Alam niya ng lahat, princess. Hindi ba kapaniwalang tinitigan ko ang kapatid? Kinuwento ko ang lahat-lahat simula pagkabata mo. Kagabi ko lang sinabi na pabuntong hininga ito. Panay iyak niya at gusto ko na kaagad makita kagabi. Mabuting at napigilan ko pa. Alam na rin niyang tungkol sa inyo ni Draco. Bigla ko napalunok. So let's go? Akmang bubuhatin kong anak ko na may pumasok na babae. Si Lovie, ang private nurse ng grandma natin. Yumuko ako dito at ngumiti. Good morning, senyorita. Hayaan mo muna ang anak mo sa kanya. Susunod siya sa atin. Napatango na lang din ako. Sumakay kami sa elevator paakyat ng 4th floor. Nanginginig ang mga kamay ko sa kabat excitement. Napahinto ako nang tumapat kami sa isang pinto. Natitigan kong litrato, kamukha kong babae. Siya ang grandma natin bunso at si grandpa naman yung katabi niya. Bumaling ito sa akin. Kamukhang kamukha mo siya, nakangiting wika nito sa akin. Para lang akong humarap sa salamin ng matitigan ng litrato nang hawakan itong doorknob. Biglang kinabog ng gustong dibdib ko. Ready? Tumango na lang ako at parang may bara sa lalamunan. Hindi ko pa nakikita ang grandma. Naninubig ng mga mata ko. Nauna itong pumasok para akong tanga na napako sa kinatatayuan. Ma, nandito ng sorpresa ko sa'yo. Rinig kong wika ng kapatid ko. Nasaan ang apo ko? Napalunok ako hanggang sa humakbang ako papasok sa napakalaking kwarto na yon. Pati mga paa ko nanginginig nang bigla akong manigas sa kinatatayuan ko. Napakurap-kurap ako kasabay ng pagpatak ng luha sa mga mata ko ay siyang pagagulhol ng grandma. Oh God, ang apo ko! Ikaw nga ang apo ko! Hagulhol nito, napaiyak ako ni itaas nitong dalawang braso. Sa nanginginig na katawan, mabilis ko tong nilapitan. Masuyo ko tong niyakap, sabay pa kami napahagulhol. Apo ko! Kumihikbing bigkas nito. Buhay ka, apo ko! Opo, grandma! Garalgal na wika ko. Lalo itong napaiyak. Ang sarap pakinggan na po, ako ang lola mo. Hinaplos nitong mahabang buhok ko. Pinunasan kong luha sa mga mata nito. Sobrang bigat sa dibdib na ganitong sitwasyon nito. Halatang masama talagang pakiramdam. Nangangayayat at may kaputlaan. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya, apo. Panay ang haplos nito sa mukha ko. Ang tagal kitang hinintay. Hindi ako nawalan ng pag-asa na buhay ka nga. Patuloy ito sa pagluha. Hindi nawala ng saysay ang paghihirap ko na hintayin ka. Bigla akong kinabahan. Ngayong nakita na kita, buhay na buhay, aasikasuhin ko na kaagad ang mana niya ni Romeo. Para makapagpahinga, bigla akong napahikbi. Umiling-iling, pati ang kapatid ko biglang napalapit, napapaluha na rin ito. Huwag niyo pong sabihin yan, grandma. Bumigat ang pakiramdam ko. Ngayon lang po tayo nagkita at nagkasama. Tapos iiwan niyo na po ako kaagad. Naiyak na wika ko. Napatitig to sa akin. Gagaling pa po kayo. Magsasama pa tayo ng matagal. Makikita mo pang paglaki ng mga anak namin ni kuya. Ang mga apo ninyo. Lumuluhang wika ko sa grandma. Nagulat ako nang halikan ako nito sa buong mukha ko. Hindi alintana ditong luha sa mukha ko. Lalo tuloy ako napaiyak. Hindi ko akalain na ganito ako nito kamahal. Mahal na mahal kita, apo. Hinaplos na naman itong mukha ko. Kinabahan ako nang makitang tahimik na lumabas ang Kuya Romeo ko. Mahal na mahal ko rin po kayo, grandma. Sobrang saya ko na nakita ko na po kayo. Salamat kay kuya at natagpuan niya ako at nahanap. Tumangutang mo ito. Sayang at hindi mo na silayan ng mommy at daddy mo. Napaluhan na naman ito. Pati ako napayuko habang pumapatak ang luha sa mga mata ko. Pero nasaan man sila ngayon? Sigurado ko masayang masaya sila. Nabuhay ka at ligtas. Hinawakan itong mga kamay ko. Babawi ako sa iyo, apo. Kung hindi mo naranasan ang marangyang pamumuhay noon, ngayon malalasap mong lahat ng karangyaan sa buhay. Hihilingin mo lang ang gusto mo. Ibibigay ko, apo. Sabihin mo lang sa akin kung anong kahilingan mo. Bigla ko natahimik. Wala na po kong hihilingin pa, grandma. Ngayon kasama ko na kayo ni kuya. Masayang masaya na po ako. Hindi na ako naghahangad ng anumang material na bagay. Makasama ko lang po kayo. Kontento na po ako.
Buong pagmamahal ako nitong tinitigan. Ang sarap sa pakiramdam na kahit lumaki kang malayo sa amin, hindi naging masamang pag-uugali mo, apo. Hindi ka naging gahaman sa kayamanan. Hindi mo kinasabikan ng karangyang nakikita mo ngayon. Salamat at lumaki ka ng ganyan. Pinunasan ko naman ang luha nito. Maganda ka, apo. Dahil ipapakilala kita sa buong mundo. Hindi mo naman po kailangan. Kailangan? Bigla kong napalunok sa meryosong mukha nito. Dahil isa kang Rivas, ang tagapagmana. Naguguluhan ako na patitig sa grandma. Hindi ko alam kung bakit ang lakas ng kaba sa dibdib ko. Hindi lang naman po akong tagapagmana, grandma. At saka hindi naman sa akin mahalagang kayamanan. Nandyan naman si kuya, ang dapat na tagapag. Pinahinto ako nito, umiling-iling. Marami ka pang hindi nalalaman na po. Bigla itong napabuntong hininga, pero hindi pa itong tamang oras para malaman mong lahat. Huwag mo na lang sana itong mabanggit sa kapatid mo. Ramdam kong pagtayuan ng balahibo sa braso ko. Ano pa bang hindi ko nalalaman at bakit ayaw nitong ipaalam kay kuya? May takot ako nararamdaman. Nasaan ang apo ko? Sumigla ng aura nito. Si Gray po ba, grandma? Ang anak ko? Tumango ito't ngumiti, napangiti na rin ako. Sandali lang, grandma, at nang madaling lumabas ng kwarto, ngunit nasa labas na pala ng pintuan si Lovie, habang hawak-hawak nitong crib ng anak ko. Nandun din si kuya, nakapamulsa. Kuya, hinahanap ni grandma si Gray. Masayang wika ko. Ngumiti naman ito't lumapit sa akin. Kinarga kong anak ko't sumunod dito sa loob. O, ang apo ko, nakangiting nilapit ko dito si Gray. Naluluha na naman ito. Ang gwapo naman ng apo ko. Kamukhang kamukha ng asawa mo ha. Biglang palatak nito, lihim akong kinilig. Para bang tanggap na tanggap nitong asawa ko. Bigla itong natawa ng mahina ng bumulong-bulong ang anak ko. Anong sinasabi ng apo ko? Ano yun? Pagkausap nito, kitang-kita kong kasiyahan sa mukha ni grandma. Bigla naman ako napatingin kay kuya. Nakangiti rin ito habang nakatingin sa maglola. Nang tumikim ito. Ngayon nandito na si Princess Ma. Siguro naman papayag na kayo sa gusto ko. Bigla ako napatingin sa kapatid, tumingin naman ito sa akin. Ayaw niya kasing magpagamot sa ibang bansa. Parang batang sumbong ng kuya ko sa akin. Kumbinsihin mo nga, bunso. Sabay nguso nito, napatingin naman ako kay grandma. Nakangiti ito habang nakatingin kay kuya. Halika nga dito. Lumapit naman ang kuya ko at niyakap to ni grandma. Mahal na mahal mo talaga ako, ha? Pansin ko na parang may iyak ang kuya ko. Ramdam kong pagmamahal nito kay grandma. Tss, ngayon mo lang ba napagtanto, ma? Magtatampo talaga ako nito. Natawa naman ang grandma, ngunit nangingilid ang luha nito. Siyempre, mahal na mahal ko kayo. Apo niyo kaya ako, wika ni kuya. Pansin ko na sumeryosong mukha ni grandma. Hinaplas itong mukha ng kuya ko. Mahal na mahal din kita, apo. Kaya mo bang mangako? Pansin kong pagkunot ng noo ni kuya. Kahit ano po, basta para sa inyo, ma. Nagtakakot na paiyak ang grandma. Ang mga titig dito sa kapatid ko na para bang humihingi ng tawad. Mangako ka na kahit na anong mangyari, hindi ka magagalit sa akin, kay princess at sa mommy at daddy mo. Ma naman, hindi ko po magagawa. Mangako ka. Pakiusap ni grandma. Hindi ko alam kung bakit bumigat ang pakiramdam ko. May takot din sa puso ko. Hindi ko alam kung bakit nakakilabot ang pakiusap ng grandma sa kuya ko. Pangako, hindi ako magagalit. Kahit na mawala ako, hindi ka magagalit kay princess. Hindi mo siya sasaktan. Naguguluhan ako na patitig kay grandma. Pati si kuya biglang nalito. Bakit naman ako magagalit sa bunso kong kapatid, ma? At lalong hindi ko siya magagawang saktan. Basta mangako ka. Naiyak na pakiusap nito. Bigla tuloy na payuko ang kuya ko. Napaluha to, pati ako napaluha na rin. Nakakasama ng loob, ma. Pero pangako hindi ako magagalit sa kapatid ko. Mas lalong hindi ko siya magagawang saktan. Hinalikan to ni grandma sa noo. Ngayon pa lang, humihingi na ako ng tawad. Hindi ko alam pero talagang nagsitayuan ang balahibo ko. Ma naman, kung ano-anong sinasabi niyo. Napasinghot ang kapatid ko. Pagpasensyahan niyo na ako, tumatanda na ako. Sabay buntong hininga nito. Nang kunin nitong kamay ko at ang kamay ni kuya. Pinagpatong nito. Basta mawala man ako sa mundong ito, manatili kayong magkapatid. Huwag kayong mag-aaway kahit na anong mangyari. Mahalin mo si princess at mahalin mong kuya mo, apo. Sabay tingin sa akin. Sabay pa kami napatango ni kuya. Niyakap kami nito ng sabay hanggang sa sumeryoso to ng muka.
Asikasuhin mong lahat, apo, at ihahanda natin ang pagpapakilala sa kapatid mo. Wika nito kay kuya. Yes, ma. Nginitian ako ni kuya, ginulo pang buhok ko. Kita kong pagsili ng ngiti sa labi ni grandma. Manatili kang ganyan sa kapatid mo, ano man ang mangyari. Wika na naman ito sa kuya ko. Napakamot tuloy sa batok si kuya. Pagkalabas ng kwarto, bakit ganun magsalita si grandma, kuya? Sandali itong hindi nakaimik. Hindi ko rin alam, dala yata ng katandaan, nagpapaalala. Alam mo na, hindi ako nakakibo nang bigla ko nitong akbayan. Ang mahalaga, nahanap na kita at nakita ka na ng grandma natin. Kaya humanda ka na, bunso. Makikilala ka na nilang lahat. Siguradong manginginig sa takot ang pamilya ng asawa mo, lalo ng babaeng Anisha na yun. Natawa ako at talagang ipinakita nito sa akin kung paano manginig sa takot. Inihatid ako nito sa kwarto ko. Walang kaalam-alam si Celine. Pagkasara niya ng pinto, biglang sumeryosong mukha ni Romeo. Nag-isip ng malalim. Draco's POV. Gamit ang sariling sasakyan patungong probinsya sa lugar ng hinawasan. Hindi mawala-walang ngiti niya sa labi sa sobrang kasiyahan. Sa loob ng isang buwan, nalaman ko rin ang lahat. Ang malaking kasinungalingan ng babaeng Anisha na yun. Totoo ngang buntis ito, ngunit hindi ako ama. At dahil sa galit ko, pinatanggal kong kasabwat nitong receptionist sa ZUZ building kung nasa ng pag-aari niyang kondo. Naalala ko pa kung paano mag-hysterical ang babaeng si Anisha para itong nasisiraan ng ulo at talagang pinipilit pa nitong ako ang ama ng pinagbubuntis nito. Bigla ko napatiin bagang. Magiging maayos na rin ang pagsasama natin, asawa ko. Isasama na kita dito sa Maynila. Hindi mailalarawan ang kasiyahan sa mukha ko nang makapasok ako sa bayan ng hinawasan. Ang lakas-lakas ang tibok ng puso ko. Mapapatunayan ko na rin sa asawa ko na wala akong pananagutan sa babaeng Anisha na yun. At dahil tinted ang salamin ng sasakyan ko, hindi makikita ng mga taong kandahabang kung sinong nasa loob ng sasakyan. Ngunit ang kasiyahan sa mukha ko biglang napalitan ng pagtataka. Lumakas ang kalabog ng dibdib ko. Nagmamadali akong bumaba ng sasakyan. Lumingon sa akin ang 3 lalaki at kumakalas ng bubong ng bahay ng asawa ko. Manong, nasaan ho yung nakatira dyan? At bakit nyo sinisirang bahay ng asawa ko? Tarantang tanong ko. Ang isiping umalis na naman ng asawa ko at iniwan ako. Hindi ko yata kakayanin. Bago man ito makapagsalita, tumingin ito sa likuran ko. Bigla naman ako napalingon. Iho? Draco? Na Estela, sabay lapit dito. Nasaan ho ang asawa ko? Amagin ako. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Kita akong paglunok ng matanda. Pasensya ka na, iho, pero kinuha na siya. Kumunot ang noo ko. Kinuha? Nagsalubong ang kilay ko. Tumango ito. Natagpuan na siya ng totoong pamilya niya. Bigla ko natigilan. Hindi ka agad nakapagsalita. Paano nangyari? Ibig bang sabihin may naghahanap din sa asawa ko? Nay, paano naman nasabing pamilya nga ng asawa kong kumuha sa kanya? Paano kung nagsisinungaling lang ang taong yun? Sobra ako nababahala para sa mag-ina ko. Pati ito bigla ring nabalisa. Hindi ko alam, iho, pero sumamang asawa mo at kapatid niya raw. Kapatid? Oo, kapatid niya raw ang sumundo sa kanya. Bigla ko napasuklay sa sariling buhok. Nagpabalik-balik sa harapan ng matanda. Nagpakilala ba siya sa inyo, Nay? Biglang tanong ko. Tumango ito't mukhang inalalang pangalan. Ipinakilala siya ng asawa mo sa akin. Ang pangalan niya. Humintutot parang nag-iisip pa. Romeo! Bigla ko nahigit ang paghinga ko kasabay ng paninigas ko sa kinatatayuan ko. Huwag sabihin. Bigla kong napalunok. Ramdam kong pagtayuan ng balahibo sa katawan ko. Hindi lingid sa akin na tinutulungan ako nitong mahanap ang totoong mga magulang ng asawa ko. Hindi kaya. Ang asawa ko ang... Bumigat ang paghinga ko. Ang pagtayo ng balahibo sa bakoy hindi na mawala-wala. Sinabi bang apelyido, Nay? Kabadong tanong ko nang umiling ito. Hindi pangalan lang ang binanggit sa akin ng asawa mo. Pero mayaman sila, iho. 4 na magagarang sasakyan ang nahilera dito noon at maraming tauhan na nakahilera din. Bigla na lang kumalabog ang dibdib ko. Uminit ang mga mata ko. Ang asawa ko ang nawawalang kapatid ni Romeo. Totoo ngang buhay ang kapatid nito. Si Princess Celine Rivas ay ang asawa ko. Biglang nanginig ang buong katawan ko.
Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga oras na yon. Tiyak ko na maghihiganti ang lola nila Romeo. Oras na malaman itong pagmamalupit ng mga tao sa apo nitong si Princess. Sa asawa ko. Oh God, bigla ko napaupo. Bigla ko nanghina. Ang pinakamayaman sa buong mundo. Ang mga Rivas. At siguradong lagot ang pamilya ko. Nakaramdam ako ng takot. At ang panghihina na rin. Hindi ko alam kung ako pa rin bang pipiliin ng asawa ko. Paano na lang kung masabihan ito ng lola nito na hindi ako karapat-dapat dahil sinaktan ng pamilya kong asawa ko. Paano kung maghiganti ang lola ng mga ito? Saan kami pupulutin? Walang-wala sa kalingkingan ng kayamanan na meron kami sa kayamanan ng mga to. Lahing mayayaman ng pamilyang Rivas. Simula sa kanununuan ng mga to hanggang ngayon. Nanghina akong bumalik sa loob ng sasakyan. Wala na akong ipagmamalaki sa asawa ko. Napakayaman nito. Bigla ko napayuko. Mapait na napangiti. Mas lalong nanubig ang mga mata ko sa isiping wala akong habol sa asawa. Oras nung matras ito sa relasyon namin. Ikinasal nga kami pero mawawalan yun ng bisa. May habol ka dahil may anak kayo. Napakurap-kurap ako. Ngayon pa ba ako susuko? Mariin akong napailing. Kailangan kong puntahan ng kaibigan ko. Gusto kong maklaro kung siya nga bang Romeo na tinutukoy ni Nani Stella. Ngunit malakas ang kutob ko. Walang ibang Romeo na posibleng sumundo sa asawa ko. Dahil ito lang naman ang tumulong sa akin upang mahanap ang mga magulang ng asawa ko. Bigla ko naihintong sa sasakyan ko na may maisip. Hindi kaya matagal niya nang alam. Simula na magising ako mula sa pagka-comatose. At yun din ang dahilan kung bakit hindi ko sila makontak. Pero bakit? Sinubukan niya ba ako? Kung hanggang saan ang kaya kong patunayan para sa kapatid niya? Nagsitayuan na naman ang balahibo sa katawan ko at kinuha niyang asawa ko na mabalitaan itong nabuntis kong anisya na yon. Napailing-iling ako. Hindi mo to magagawa sa akin, Romeo. Kilala mo ko. Alam mo kung gaano ko kamahal ang kapatid mo. Napalunok ako, nagiinit ang mga mata ko, lalong nangatalang buong katawan ko nang maisip na ito din ang may kagagawan kung bakit bumagsak ang negosyo ng dalawang kambal. At posibleng ang kaibigan ko rin ang may kagagawan kung bakit unti-unting bumabagsak ang negosyo ng mga magulang ko. Namuo ang luha sa mga mata ko. Posibleng gawin yun ng kaibigan ko. Dahil naghihiganti ito sa mga dinanas ng kapatid nito. Bigla ko napatingala upang pigilan ang luhang gustong kumawala. Dito na ba ako higit na mahihirapan na ipaglaban ng asawa ko? Malakas ang hinala ko na ito rin na nagpabagsak sa kumpanya ng mga zuwa. Kumpirmadong naghihiganti si Romeo. Naiintindihan ko ito dahil walang sino man ang maaring umapak na umapi sa isang Rivas. Nagtaas baba ang paghinga ko, kumuyom ang kamao ko. Kasalanan to nila, Mommy. Ngayon anong magiging reaksyon nila kapag sinabi ko sa mga to kung sinong babaeng nilait-lait nila, inapakapakan, sinaktan at pinahirapan. Isa lang namang Rivas, isa sa tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng Rivas. Napaiyak ako, parang sinaksak ang puso ko sa isiping nasaktan ng pamilya kong bunsong anak nila tita at tito. Siguradong labis-labis magsisisi ang mami ko. Dahil paborito niyang bata si Princess Celine, pero wala siyang kaalam-alam ng batang kinasabikan niya noon ay ang batang pinahirapan at nilait nila. Huli na, Mommy, nasaktan niya ng anak nila tita. Matalik pa naman kayo magkakaibigan. Tsaka kung galit at masama ang loob nila tita at tito kung nasaan man sila ngayon. Dahil nakikita nila kung paano nagdanas ng paghihirap ang unika iha nila. At sa mismong kamay pa ng matalik nitong kaibigan. Bigla ko napahaguluhol, ngayon palang labis ang paghingi ko ng tawad sa mga Rivas. Pero magkakaroon pa ba ng silbi ang paghingi ko ng tawad? Paano kung gumalaw ang lola ng mga ito? Paano kung hindi kami kaawaan nito at paano kung ilayo ng mga to ang asawa at anak ko? Nanginig ang labi ko. Ikaw na lang, Romeo, ang pag-asa ko. Sana naman, huwag mo kong idadamay ano man ang nagawa ng pamilya ko sa asawa ko. Tulungan mo ko makuha ko ulit ang mag-ina ko. Pinunasan kong luhang nangilit sa mga mata ko. Asawa ko, ngayong napatunayan kong wala akong pananagutan sa babaeng anisya na yon. Sana naman may pag-asa pa rin ako sa'yo. Kahit na isa ka ng Rivas. Sa nanginginig na kamay, pinagpatuloy kong pagmamaneho hanggang sa maisipan kong magpatugtog at gusto kong kumalmang pakiramdam ko. Ngunit ang inaasahang kanta ay napalitan ng nakakapanindig balahibo.
For the longest time, today we shall once again behold the wealthiest in the world. Let's welcome Doña Luisa Ferris Rivas. Tinambol na pagkalakas-lakas ang dibdib ko. Rinig na rinig kong malakas sa palakpakan ng mga tao. Napalunok ako na marinig kong pagtikim ni Doña Luisa. Despite feeling unwell, I still made an effort to come here because I have something important to say. Nahirapan akong lumunok. Nanindigang balahibo ko. Mukhang alam ko nang sasabihin nito. Ipapakilala na nito ang asawa ko bilang Rivas. Ang nawawalang apo nito at matagal ng panahon. Sana naman baby, huwag kang magbago. Huwag mo kong kakalimutan. Kumiklit ang pagkakahawa ko sa manibela. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. At keep safe everyone.